Chan OFW channel. Ayan guys, so pag-usapan natin ngayong mga OFW kasi yung last vlog natin is pinag-usapan natin kung ano yung bakit nagiging malayo ang loob sa atin ng ating mga anak. So at ano yung mga dapat natin gawin. So ngayon naman, punta naman tayo sa obligation natin sa ating mga asawa, husband and wife. So, 'di ba? Kailangan guys, ma-realize din natin na kung minsan bakit ba lumalayo ang loob ng ating mga anak sa atin, 'di ba? Parang iniisip natin na bakit kaya ah, ah, kumbaga bakit kaya nanlalamig na yung mga asawa natin sa atin? Bakit kaya minsan nafi-feel natin na nagagalit lagi yung asawa natin. Kasi nga, syempre siguro wala tayong panahon sa kanila, 'di ba? So, minsan kasi guys, hindi lang kasi tayo yung nasa abroad, 'di ba? Lalaki, babae ito kasi lahat naman ng dito naman sa abroad kasi hindi lang tayo puro mga babae eh. So, punta din tayo sa mga lalaki. So, let's assume na sa mga FW na mga kababayan nating lalaki din at saka sa mga babae. So, bakit yung mga asawa natin is nanlalamig na sa atin? Or kahit tayo, bakit minsan nanlalamig na tayo sa ating mga asawa? So, ano kaya yung mga maaring dahilan? Okay, so ang naisip ko is, unang-una, kasi nga malayo tayo. Iba talaga ang relationship, guys, yung sinasabi nilang LDR, long distance relationship, o di ba? Kasi, um, pansin nyo, kasi, lalo na sa mga lalaki ha, meron kasi silang, um, pang, ano, kumbaga pangunahing pangangailangan sa katawan sa mga lalaki. Sa atin sa babae, that's not our priority. Pero real talk, sa mga lalaki talaga, mahirap talagang makaiwas sa mga kailangan talaga nila yon. Kumbaga, makamundong pangangailangan. It's real talk tayo. Usapang matanda na to, hindi tayo mga bata. So, kailangan bilang mga asawang OFW, kailangan bigyan natin ng time ang ating mga asawa sa Pilipinas. For example, busy-busy tayo dito sa abroad. Pero bago ka matulog, tawagan mo talaga yung asawa mo. May kaibigan nga ako eh, shout out, nasa Saudi siya. Ah, ka meron din siyang YouTube before but nag-stop na siya. Alam niyo kasi nag-LS kami, rotation yung LS namin, no? Talagang sabi niya, uy, tatawag na yung asawa ko. Talagang talagang constant yun, na talagang everyday, tumatawag talaga yung asawa niya sa kanya. So, maganda yung ganun. Kasi kahit papano, continuous yun ang communication ninyo. Alam niyo kung bakit? Kasi pag na-stop ang communication ninyo, alam niyo ba na ang isa sa reason bakit ma-fall out of love ang isang tao is dahil walang communication? Alam niyo ba yon? Naranasan ko po yun. Kasi parang ganun talaga pala. Kasi before kasi ang iniisip ko, pag mag-asawa na kayo, akala ko hindi na siya pwedeng ma-fall sa iba. Pero pwede pala siyang ma-fall out sa'yo dahil ma-fall siya sa iba dahil sa isang reason. Dahil na-stop na ang inyong communication. Communication is the best foundation pala sa isang relasyon. Oh, 'di ba? Char. Char. Yes po, totoo po 'yun siya. Kasi alam mo, pag pag wala talaga kayong communication, walang good morning, walang good evening, hi, hello, kumusta ka na, kumain ka na, I miss you, I love you, yung magic word na I love you. Magic word talaga para sa akin yun, sa totoo lang. It's a magic word. Yung word na I love you is para, sa bagay, kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayo ng sa buhay. Hindi ko na lang ilalayo sa akin, sa yung topic na to. Ko na yun sa sarili ko. Alam nyo ba na yung word na I love you sa akin is napaka, yung
napaka-importante, napaka-ano talaga, napaka-powerful talaga nung ano, napaka-powerful talaga yun siya para sa akin. Kasi parang 'pag sinabi mong I love you, ah, kahit gaano ako kapagod, 'pag nabasa ko yun, 'pag na-receive ko yun, 'pag nakita ko yun, tanggal lahat ang pagod ko. Char! Totoo po yun. So, kailangan, 'wag mong iwala yung communication na yun. Kasi 'pag yun ang nawala at napalitan ng sama ng loob, yun yung magiging reason na kapag na-stop na excuse me, 'pag na-stop na yung communication ninyo at naramdaman mo na parang 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 hindi ko na siya nami-miss, parang ayaw ko na sa kanya, tapos may biglang pumasok. Oh, 'di ba may biglang pumasok ngayon, tapos nag-live-live kayo ngayon, may umakyat na may pa-sweet-sweet. O kasi uso 'yan ngayon sa mga OFW, pa-sweet-sweet, 'pag ganyan-ganyan, 'pag care-care na 'yan. Tapos inisip mo, bakit yung asawa ko, bakit yung husband ko hindi na nag-care-care sa akin. Tapos ayan, may ano na, may ka-TikTok na nag-care-care sa'yo. O, ano mangyayari ngayon? Ha? Ano mangyayari ngayon? Eh maano na, mapupunta na sa kanya yung attention mo na supposed to be sa asawa mo or sa husband mo, 'di ba? So, 'yun, kung ayaw natin, kasi ginawa ko na 'yan siya, guys. Siguro 14 years. Maniniwala ba kayo? Talagang 14 years na talagang kahit alam kong may usapang ano na 'to, Ariel 'to, kahit alam ko na may babae yung asawa ko, sa totoo lang, hindi ako nag-give up. Talagang constant communication, ako yung nag-message sa kanya, kahit galit na ako, kahit na yung, ay, parang gusto ko nang pumatay, but I really need to change my mood, na kunwari nami-miss ko siya, para lang mabalik yung magandang communication, mabalik yung magandang relasyon namin, ma-maintain yung magandang relasyon namin. Kasi ayaw ko pang maghiwalay kami dati. So ngayon guys, kung kayo mga FW, kung ayaw mo na maghiwalay kayo, okay? Kung ayaw mo na maghiwalay kayo, continue. ah, Continue sa communication, pangangamusta. Wag ka laging mangangaway. Oo, wag ka laging mangangaway kung gusto mong maging ano, mabuo pa yung relasyon ninyo. Kasi kung gusto mong mabuo, tapos 'pag tumatawag at wala kang time, kahit ikaw mismo, sabi, "Ay, ayoko makipaghiwalay sa asawa ko," pero wala kang time, hello, okay ka lang? Wala kang time, hindi ka tumatawag, hindi ka nagme-message, tapos 'pag tinanong ka, "Ayokong iwanan yung asawa ko kasi mahal na mahal ko." Hello, okay ka lang? Pasampal nga, sampalin nga kita. Huwag gano'n. Dapat kung ayaw mo maghiwalay kayo ng asawa mo, anong dapat mong gawin? Stay, constant communication, gawin mo ang lahat, maging malambing ka, kahit galit ka na, nanggagalaitik ka na, lumalabas na yung dalawa mong sungit, parang gusto mo nang kumain ng tao at pumatay ng tao dahil sa selos, dahil sa galit, i-change mo yon pagkausap mo na yung asawa mo. Maging malambing ka, hello mahal, kumusta ka na? Kumain ka na ba mahal? Huwag kang magpagutom mahal, matulog ka ng maayos mahal, maligo ka araw-araw mahal. Alam mo yun? Kahit nanggagalaiti ka na, kung ayaw mo, maghiwalay kayo ng asawa mo. Pero, kung sagad-sagad na ang ginawa ng asawa mo, ayaw mo na talaga sa kanya, hindi mo na siya kayang ipaglaban at sakal ka na, at yung lahat ng sakit na nararamdaman mo, yung dinikdik ka na niya, masyado, binuhusan ka na niya ng aksido, sinaksak ng kutsilyo, binuhusan ng suka, ng asido, ano pa yun, yung kanta na yun na napaka-brutal, kung yun ang nararamdaman mo, edi go, okay, go, iwanan mo na siya at huwag ka nang magdalawang isip pa, 'di ba? Kung nararamdaman mo yun na yung buhay ka pa, pinatay ka na ng asawa mo ng isang beses, 100 beses, 1,000,000 beses at saka 1,000,000,000 beses ka na niyang pinatay. Okay? Huwag ka nang magdalawang isip.
i-let go mo na siya. Pero kapag naman nasa relasyon kayo na kaya mo pa siyang i-save ang relationship ninyong dalawa, gawin mo ang lahat para ma-save pa. Kasi alam nyo guys, ganito, sabihin natin na marami pang nagkagagusto sa'yo, marami ka pang chance na mag-asawa ulit kasi maganda ka, bata ka pa, o ano-ano pa yung mga positive na inaisip mo na kaya mo pang mag-move on. Pero isa lang ang sasabihin ko guys, walang makakapalit or hindi mo pwedeng ipagpalit ang original na pamilya. Na yung una na mag-asawa kayo at saka nandyan yung mga anak ninyo, walang makapagpalit niyan. Hindi pwedeng palitan yan. Kaya kung ako kayo, na pwede nyo pang ma-save yung family ninyo, save. Kasi nga, iba talaga yung original ka na wife. Yes, pwede. Marami naman na naging happy sa second relationship. Pero kung kaya mo pang i-save ang first relationship ninyo ng husband mo, married na kayo, may mga anak kayo, kung kaya mong i-save, save na lang. Kasi, ayoko umiyak. Basta yun, kung kaya nyo namang i-save nyo na lang po. Huwag nating pangarapin na bigyan ng broken family ang ating mga anak. Para naman po yun sa magandang kinabukasan ng mga anak natin. Merong mga anak na nagsasabi, ma, okay lang kahit broken family, pero yung totoo na nararamdaman nila, gusto lang nilang ipakita na strong sila dahil ayaw nilang masaktan ka. Pero yung totoo, sa totoo lang, hello guys, sino ba naman kung matinong tao, sino ba naman ang gustong broken family? Walang may gustong broken family. Ang gusto natin kasi family-oriented tayo mga Pilipino, pero dahil na rin sa mga nangyayari hindi maganda, lalo na pag sinasaktan ka na, physically sinasaktan ka na, batugan naman yung asawa mo, wala nang ang kwenta, wala pang trabaho, wala pang ligo, bakit ka pa mag stay, di ba? So, yun, dapat, ano naman, worth it naman yung paghihintay natin, gawa natin ng paraan na magiging buo yung pamilya natin, di ba? Yung hindi ka naman sinasaktan physically ng asawa mo at meron naman siyang kita, income na pwede namang makakain kayo ng masarap, may pagkain kayo sa pagkainan, makakatulog kayo ng maayos sa inyong bahay na walang nagsisigawan, walang nagsusuntukan at walang nagsasaksakan. 'Di ba? Sino ba naman ang ayaw ng pamilya na gano'n na masaya, maligaya, may may peace of mind, may may feeling secure, feeling love. Sino ba naman ang ayaw ng ganun? So, yun lang guys sa ating mga FW. Kung alam mong karapat dapat kayo magstay kahit may problema sa family mo or may problema sa husband mo, choose to stay. Pero kung sinasaktan ka naman at ilang beses ka nang paulit-ulit saktan, piliin mo rin lumigaya. Yung mamuhay naman na masaya ka at i-treasure naman yung yung ipa-feel naman sa iyo na worth it ka na karapat dapat ka ring mahalin. Na karapat dapat ba ako mahalin? Karapat dapat ba siyang mahalin? At karapat dapat ka ba magstay sa pamilya na kung anong meron ka ngayon. So yan guys, maraming salamat. Thank you for watching and may the Lord God bless us all. Thank you. Bye!